Huwag kang bibitaw. Isang mapagpalang unang araw ng Martes sa buwan ng Pebrero, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Juan de Brito. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Pagkatawid ni Jesus sa lawa na sakay sa bangka, pinagkulumpunan siya ng maraming tao sa tabing dagat. At may dumating na isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Nagpatira pa ito sa kanyang paanan at pilit na ipinakiusap sa kanya. Naghihingalo ang aking dalagita, kaya halika para maligtas siya at mabuhay sa pagpapatong ng iyong mga kamay. Kaya umalis si Jesus kasama niya at sumunod din sa kanya ang mga tao na gumigit-git sa kanya. Nagsasalita pa si Jesus nang may dumating galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga at sinabi nila, Patay na ang iyong anak na babae. Bakit mo pa iniistorbo ngayon ang guro? Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. At wala siyang pinayagang sumama sa kanya liban kina Pedro, Jaime at Juan, kapatid ni Jaime. Pagdating nila sa bahay, nakita niya ang kaguluhan. May mga nag-iiyakan at labis na nagtataghuyan. Pumasok si Jesus at sinabi, Bakit nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. At pinagtawanan niya siya. Ngunit pinalabas ni Jesus ang lahat, at ang ama at ang ina lamang nito ang isinama at ang kanyang mga kasamahan. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng bata, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum. Na ang ibig sabihin, Nene, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At nooy di bumangon ang bata at nagsimulang maglakad. At nagkaroon ng pagkamangha, malaking pagkamangha. Mahigpit na iniutos ni Jesus sa kanila na huwag itong sabihin kanino man at sinabi sa kanila na bigyan ng makakain ang bata. Dalawang babae ang pinagaling. Isang may malubhang sakit na anak ni Jairo at ang isang di kilalang dinurgo na pinandidirihan ng mga tao. Totoo ang sinabi ni San Pablo na hindi nambibigo ang pag-asa. Nasabi rin sa aklat ng mga panaghoy na mabuti ang Panginoon sa umaasa sa Kanya at sa mga naghahangad sa Kanya. Kaya naman sa malaking pag-asa ni Jairo, naggagaling ang kanyang anak. At sa matayog na pag-asam ng babae na malulunasan ang kanyang malubhang sakit, hindi sila nabigo. Mga halimbawa sila ng mga taong hindi tumigil umasa. Ngayong panahon ng Jubileo, inaanyayahan tayong kumapit sa pag-asa. Ayon nga kay Pope Francis, kumapit daw tayo sa lubid ng angkla na nakaduong sa pampang. Binigyan din niya tayo ng lakas, lalo na si San Pablo, tulad ng sulat niya sa mga Romano na, kung hindi pa natin nakakamit ang inaasahan natin, matiyaga natin itong hintayin. Alam ng Panginoon ang ating hinaing, lalo na kung para sa kabutihan ng lahat. Kaya, kapanalig, huwag tayong bibitaw. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin.
Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.